Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa Pilipinas at napakagandang araw po. God is good, God is just, God be praised. Ngayong araw po, napakagandang balita ang dumating sa ating lahat. Na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang unconstitutional ang hinaing impeachment complaint ni Tambalus Los at mga congressman. Ulitin ko po, napakagandang balita, na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang labag sa saligang batas ang impeachment complaint ni Tambalus Los at ng mga congressman. Ang pag-usapan natin, bakit na-dismiss? Well, gaya ng inaasahan po natin, no? Yan ay nadeklara ng ating Korte Suprema na labag sa ating saligang batas dahil ito'y labag sa probisyon na ang lahat ng mga impeachable officers po pwede lamang hainan ng isang impeachment complaint kada taon. At gaya na aking sinasabi, paulit-ulit na para silang praka, kapag sinabi mong fourth impeachment complaint, yan ay labag doon sa pinagbabawal na multiple impeachment complaints. Ano ba naman ang mahirap intindihin doon? Now, ang sinasabi ng mga Tambalus Los at congressman, yung tatlong impeachment complaint, hindi namin inaktuhan. Paano sinagot yan ng ating Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema, dahil hindi mo inaktuhan yan, hindi mo rin-refer kay Speaker at hindi na-refer sa Committee on Justice, ibig sabihin, yan ay na-archive, yan ay na-dismiss nung ang Kongreso ay nag-adjourn, sine die, yung pagkakatapos ng 19th Congress. Anong epekto ng pagkaka-dismiss? Well, yan ay na-dismiss. Ibig sabihin, hanggang February 6, 2026 na ang panibagong impeachment complaint na po pwedeng ihain laban sa kay VP Sara. Ulitin ko po, ang sabi ng Korte Suprema, ang epekto ng hindi ginalaw ng Kamara de Representante yung naunang tatlong impeachment complaint, yan ay nagresulta sa pagkakadismiss ng tatlong complaint. Nung ang Kongreso ay nag-recess na hindi siya inaktuhan, hindi man lang na-refer sa House Speaker at sa Committee on Justice ng Kamara. At dahil yung tatlong impeachment complaint na yan ay na-dismiss, natural, labag na doon sa pinagbabawal na mahigit isang impeachment complaint, ang pang-apat na impeachment complaint. So mga kaibigan, there is a God. God is good, God is just. Hindi nila pinayagan ang kagustuhan ng Tambalus Los at ng mga bangag na matanggal ang VP Sara dahil hindi pa po nagsisimula ang boxing, wala na palang boxing dahil palpak ang mga congressman at ang Tambalus Los na umintindi sa ating saligang batas. Pero meron pa pong pangalawang basihan kung bakit na-dismiss yung impeachment complaint na yan. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, bagamat may provision na kapag nasuportahan yan ng mahigit one-third ng mga membro ng Kamara de Representante, hindi po pwede na para siyang Bicol Express. Na palibasa mayroong sapat na lagda ay po pwede nang maihain. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ganun yon. Kinakailangan, dahil seryosong impeachment complaints, kinakailangan bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga impeachable officer na hinahainan ng impeachment complaint. Bakit? Dahil nga napakaseryoso ng consequence, pantakin mo, pinakamatataas na opisyales, pinatatanggal sa kanilang opisina, dapat madinig sila at every step of the way, including dun sa initiation ng impeachment complaint. Kaya nga, sa saligang batas, merong proseso. Dapat ang speaker i-refer kaagad para sa referral sa pag-include sa order of business. Within X number of days sa order of business, kinakailangan niya ma-refer sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice, babasahin yan, titignan muna yung sufficiency of form, kung tama ba yung forma, at titignan kung okay ang forma, kung sufficiency in substance, kung meron ngang laman o meron ngang meet yung reklamo laban sa impeachable officer. At matapos dyan, dadalhin pa sa plenaryo, pagbobotohan. At ang sabi ng Korte Suprema, dahil napakaseryoso nitong impeachment proceedings, dapat mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng miyembro ng Kamara na pag-aralan yung mga impeachment
articles of impeachment, hindi lang yan, at titignan din yung mga ebidensya sa kabila at nasa likod ng lahat ng articles of impeachment. Bago po ito, dahil alam nyo naman, isa ako dun sa abogado na nagdulog sa Korte Suprema nung kaso ng Francisco, nung ini-impeach nila si Chief Justice Davide, ang sinabi doon, ang impeachment ay initiated sa paghain ng isang verified complaint of impeachment at akto ng House. So ang sinasabi ngayon ng Korte Suprema, ang akto ng House na nagresulta sa initiation ng impeachment complaint, yung pagsisimula, dahilan kung bakit bawal na mag-file ng mga panibagong impeachment complaint, ay yung pagkakadismiss ng tatlo. Kasi nung hindi nila inaktuhan yung tatlo, ang epekto niyan ay dismissal. At bago rin itong desisyon nito, dahil lininaw ng Korte Suprema, hindi po pwedeng Bicol Express. Kasi ang nangyari din doon sa kaso ni Davide, doon sa Francisco, nag-Bicol Express din sila. Sandali lang po ha. Ako ay may memory lapse, hindi ko alam tuloy. Alam mo, pag tumigil ka magturo, nakakalimutan mo na, no? Pero ang sabi ng Korte Suprema, maski meron ng sapat na lagda, so articles of impeachment, para yung mga articles of impeachment ay diretsong pumunta sa Senado, kinakailangan walang Bicol Express na pipirma na lang para pirmahan at hindi naiintindihan ko ang anong mga issue. Importante talaga dahil dun sa mga nangyayari, dun sa matatanggal na opisyales na maintindihan ng mga kamera, ng mga miyembro ng kamera kung ano talaga ang dahilan doon sa pagkakatanggal sa isang impeachable officer. Now, so ano po, nasa na ngayon si Tambaloslos at ang mga senatong at saka ang mga congressman. Wala na po sila. Wala na po sila. Ibig sabihin, mag-aantay sila hanggang, tama po ako, 1/3, hanggang February 6. Kung kailan, 26 ba? February 26 kasi nag-adjourn ang House at saka ang Senate ng February 25. So, February 26 pa sila po pwedeng magkain. Tama po yun, yung sinabi ng spokesperson ng Korte Suprema, hindi naman po na-absulto si VP Sara. Pero dahil nakasaad sa saligang batas na bawal ang mahigit isang impeachment complaint kada taon, kailangan sundin yan. Dahil ang ating saligang batas, ang pinakamataas na batas sa ating bayan. At yan ay mananaig maski pa sa kagustuhan ng mga makapangyarihang politiko gaya ng pinsang buo ng presidente at ng anak ng presidente na nanguna pang mag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Bokya kayo ngayon. Alam nyo, kada nagkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema na null and void dahil labag sa kasaligang batas yan, dagok yan, sampal yan, batok yan doon sa institusyon. Ang laki-laki ng budget nyo. Tapos, hindi kayo nag-employ ng sapat na mga abogado para malaman kung anong tama at mali. At tignan nyo naman kung anong oras at saka yung mga resources na sinayang ninyo sa pagsusulong ng isang impeachment complaint na alam naman natin sa simula't simula ay mali. Pero alam nyo, ang talagang nanalo dito, ang sambayan ng Pilipino. Kasi nga, rinespeto ang mandato na binigay kay VP Sara at naiwasan ang paggastos na naman ng milyon-milyong salapi sa walang saysay na impeachment trial. Pangalawa, I give it to the Supreme Court. Hallelujah ako sa Supreme Court dahil pinakita niya na kahit yung impeachment complaint na yan ay suportado ng presidente, kahit na ang Kamara ay pinamumunuan ng pinsang buo ng presidente na kaeskwela pa nung sumulat ng decision. Alam niyo po, nagko-contemporaries kami ni Justice Marvic Leonen, ni Tambaloslos at ako, no? Si Tambaloslos technically 1 year behind me, pero na-delay lang po yan dahil sa EDSA. So actually, mas malapit silang contemporary ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, no? Ay nako, hallelujah po talaga. At natutuwa po ako na yung aking classmate na Ilocano, genuine Ilocano, si Justice Raul Villanueva, the most junior, sumapi po at nag-concur dito sa decision nito. Ibig sabihin, unanimous decision po yan. Pati yung kaisa-isang
appointee ni Marcos Jr. na aking kaklase ay bumoto pabor sa pagdidismiss ng kasong ito. Alam nyo, talagang ang inkli naman ng mga na-appoint sa Korte Suprema, kahit papano, bumoto pabor doon sa nag-appoint sa kanila. Pero napatunayan na aking classmate na siya ay independiente, at bumoto talaga siya na ibasura itong impeachment complaint. So mga nagwagi, una-una ang sambayan ng Pilipino, pangalawa ang Korte Suprema, dahil siyempre pinatunayan niya na siya ay tapat sa kanyang katungkulan na itaguyod ang ating saligang batas, at pangatlo lamang si Inday Sara Duterte. Bakit? Well, pangatlo siya dahil sa taong ito hindi siya maharap sa kahit ng impeachment complaint. Bagamat ang sabi nga ng Korte Suprema, matapos ng isang taon po pwedeng ihain muli. Pero napakadaming pwedeng mangyari sa loob ng isang taon. Sa tingin nyo ba, sa February 26, 2026, maghahain sila muli ng isang impeachment complaint? Yan ay 2 taon na bago mag-eleksyon sa 2028. Baka nga pagdating na 2026, bago na ang speaker, dahil alam naman natin ang anyo ng mga politiko, galing ako dyan, magaling ang kanilang radar kung sino talaga ang dapat suportahan sa susunod na presidential elections. At ang nangyari dito, dahil na-dismiss ang impeachment complaint ni BP Sara, lalong lumakas si BP Sara. Kung sa last survey, 33% ang tao na boboto sa kanya na pinakamataas sa kahit anong posibleng kandidato, ngayon po, baka madoble yan. Baka umabot na ng 60% si Inday Sara Duterte. Dahil napatunayan ni Inday Sara Duterte, pagtulungan man lang siya, kakayanin niya silang lahat. Hindi sa pamamagitan ng ayuda, hindi sa pamamagitan ng pananakot, hindi sa pamamagitan ng paggamit ng militar at pulis, kung hindi sa paggamit ng batas. Kaya naman po, bagamat walang requirement na ang presidente ay dapat maging abogado, ay nako, wag na natin pong magpaligoy-ligoy pa. Paano ka makapagpapatupad ng batas kung ikaw ay hindi mo alam kung anong batas? Kaya yung mga reads sa antivirus na yan, nako, wag niyong hahalal yan bilang isang presidente o vice-presidente, kasi ang gagawin yan, meron niyang nakadyan sa tenga at meron magdidikta na chief of staff. Miski hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya, basta magaling siya umarte-arte, ayun, magsasalita. Diba? O ayan, nakita niyo na, BP Sara, pinagtulungan ng lahat, pero dahil alam niya ang saligang batas niya, nanindigan. I'm not saying na you have to be a brilliant lawyer, pero kinakailangan alam mo. At sa mulat-mula, hindi na-deter o hindi talaga natakot si BP Sara dahil alam niya mali ang proseso na ginawa ng Kamara de Representante. Ang aking misgiving sa decision nito, hindi nag-rule yung Supreme Court dun sa issue na pwede bang ma-carry over ang isang impeachment complaint from a previous Congress to the next Congress. Now, ang dahilan naman kaya hindi na yan diniscuss ng ating Korte Suprema kasi merong mga prinsipyo na kung hindi na kinakailangang i-discuss ang isang issue dahil meron ng basehan para ma-dismiss or ma-grant ang petition, hindi na nila sasagutin. At dahil ang sabi nga ng Korte Suprema, sapat na yung basehan na ito'y pinagbabawal as constituting multiplicity of impeachment complaint within 1 year, dinismiss na nila on that ground at hindi na sila nag-rule kung po pwedeng ma-carry over. Pero kailangan mabigyan kasagutan pa rin yan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yan. Siyempre, sabi ng Korte Suprema, sa February 2026 po pwede na maghain muli ng impeachment complaint. So, asahan natin na before February 20, pagkatapos ng February 26 maghahain sila. Ang problema, wala na naman silang sapat na panahon. So baka ang gawin nila, mag-marathon session sila di umano, pero sa tingin ko, hindi na naman po pwede yan kasi sa legislative calendar na naman ng Kongreso, magre-recess na naman sila pagdating ng February of 2026. Yun naman ang dahilan kung bakit deemed dismissed yung tatlong impeachment complaint dahil nag-recess na nga yung Kongreso by February of 2026. Yung February of 2025. Diba? So, ewan ko kung kailan sila magpa-file ng panibagong impeachment complaint. Ang tingin ko, ang susunod na impeachment complaint dahil walang sapat para aktuhan yung February, ang susunod na niyan ay pag bumalik ang Kongreso ng July of 2026. So theoretically speaking, po pwede sa February
Pero dahil mag-a-adjourn na naman sila, kinakailangan sa February or July na sila of 2026 umakto. At sa tingin nyo ba, magkakaroon pa ng hearing ng latter part of 2026 at 2027? Nangangampanya na ang mga kandidato? Hindi na mangyayari yan. So sa tingin ko, patay na ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Lumaban na ng harapan ang mga bangag sa gobyerno laban kay BP Sara para sa presidente sa 2028. Bagamat ako'y naninindigan, sapat-sapat na ang basihan para sisantehin ng presidente. Ngayon, kasama na yung paggamit sa mga proseso ng impeachment bilang sandata laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Ang magandang sinabi ng Korte Suprema, alam mo, hindi namin pinaghihimasukan ang mga bagay-bagay na politika para sa mga politiko yan. Pero, ang sabi ng Korte Suprema, yung usaping politika, kinakailangan gawin sa framework ng ating saligang batas. Hindi po pwede na yung pamumulitika gagawin mo labas sa batas na umiiral sa ating bayan. So, siyempre mga kaibigan, wagi ang taong bayan, wagi ang Korte Suprema, at ang ating saligang batas, wagi ang ating VP Sara. Ngayon, anong gagawin ngayon ni VP Sara? Well, wag niyong kakalimutan, bagamat siya vice presidente, talagang ginutom si VP Sara. Pero tignan niyo naman, maski tinapiyasan ng budget, sino ba ang napansin ng taong bayan na gumagalaw sa kasagsagan ng bagyo? At siyempre wala pa dyan si VP Sara. Yan na sa Pilipinas dahil naririto siya sa dahig at inaatupag ang kanyang ama na hindi naman natin siya po pwedeng sisihin dahil pinabdala rito ng mga bangag si Tatay Digong, no? Well, anong mapapakita natin diyan? Anong nakita natin kay BP Sara? Sa kabila na ang daming binato sa kanya at talaga namang napakatindi nitong bigate na dinala ni BP Sara na sinampahan siya ng impeachment complaint, she remained cool under pressure. Number one, she remained confident in her knowledge of the Constitution, and she remained confident in the integrity of the Supreme Court, at nanindigan siya na talagang suportado siya ng taong bayan. Kasi kung hindi naman suportado si BP Sara ng taong bayan, tingin mo lalabanan pa niya yung impeachment complaint? Ang gagawin niyan, magre-resign na para wag na matuloy ang impeachment complaint kung alam niyang walang suporta ang taong bayan. Pero dahil alam niyang nasa likod niya ang taong bayan, fight, 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 and tignan niyo naman, winner ang BP Sara in round 1 of the Bangag versus Super Inday Sara. O, di ba? So, mga kaibigan alam ko napakatagal ng 2028. At ako naninindigan, dapat sisantihin na natin itong presidente ito. Meron tayong karapatan na magsisante ng mga inutil na mga presidente at 2 beses na natin nagawa yan. Huwag niyong isiping imposible yan. Dahil sa totoo lang, maraming nag-isip nung sinampa ni Tambaloslos at ng mga congressman itong impeachment complaint nito na tapos na ang boxing. Bakit? Kasi bantakin mo naman, ang Kamara de Representante ang gumagawa ng mga pangtaunang budget. Mantakin nyo naman, talagang dinanggel nila yung pananakot sa Korte Suprema. Huwag niyong kakalimutan, kami ang responsable sa budget ninyo. Pero alam nyo, sa saligang batas din, binigyan kasi ng assurance ang hudikatura na pwede sila maging independyente dahil sa tinatawag ng fiscal autonomy. Dapat kung ano yung budget ng hiningi ng hukuman under the principle of fiscal autonomy, ibigay ng Kongreso nang sa ganon, hindi sila subject to political interference. Pero ang katunayan yan, subject pa rin yan to political interference. At ako talaga, bawa ko sa mga mahistrado. Bakit? Sa totoo lang, bago pa pumutok ang away ng Duterte at Marcos, bago pa pumutok ang laban ng kabutihan at kadiliman, nagpupunta ako dun sa mga birthday ni Tambaloslos. Well, isa lang naman kasi nung pangalawang birthday pumutok na. At dun sa isang birthday na yon, nakita ko halos lahat ng Supreme Court ay naroroon. Well, sabi ko, sana mas mabuti na hindi na sila dumalo kasi baka sabihin pinapaboran nila si Speaker. Pero ngayon, napakita talaga ng Korte Suprema, ng mga miyembro ng Korte Suprema, miski kami dumalo sa imbitasyon ng birthday ni Speaker, kami, ang trabaho namin, itataguyod namin
ang saligang batas. Kaya nga, hangang-hanang ako ngayon dito sa Korte Supremang ito. At kaya nga, pati sa aking mga hinaharap, haharapin ko naman po yan sa hukuman. Ang problema lang, hindi ako makadulog sa hukuman hanggang hindi nagdidesisyon ng DOJ doon sa aking motion for reconsideration. Dahil ang nangyari nga doon kay Cassandra Ong, dumiretso siya ng Court of Appeals para mapawalang bisa yung resolution na wala namang saysay talaga. Ang sabi ng Korte Suprema, ay sabi ng Court of Appeals pala doon sa kaso ni Cassie Ong, pumunta ka muna sa DOJ, kumuha ng motion for reconsideration dahil yung motion for reconsideration nagbibigay ng pagkakataon doon sa ahensya na ituwid ang kanilang pagkakamali. Kaya ako nag-aantay lang po ako ng DOJ resolution doon sa akin sa motion for reconsideration at dudulog din ako sa Court of Appeals. At kita nyo naman yan. Itong ginawa ng Korte Suprema na nanindigan sa saligang batas, inspirasyon yan sa lahat ng mga mahistrado sa buong Pilipinas. Na huwag kayong magkakawtaw, huwag kayong magpapa-impress lang sa appointing power na presidente. Dahil ang katungkulan nyo talaga ay panindigan ang ating saligang batas. So masayang araw to mga kaibigan ha. Kinakailangan tayo magdiwang kaya nga mas maagang aking broadcast. Panalo ang sambayan ng Pilipino, panalo ang ating hudikatura, panalo ang ating BP Sara, panalo ang bansang Pilipinas. Sana po tuloy-tuloy na mga panalo natin dahil marami pa pong mga nakabinbin na issue dyan sa Supreme Court. Huwag natin kakalimutan yung budget na maanumalya na may mga fill in the blanks. Kinakailangan yan ay madesisyonan na rin ng Korte Suprema. Bukod pa dyan, nandyan din yung issue ng PhilHealth. Yung aking batas na universal healthcare na nagsasabi na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat gamitin lamang sa pagtaas ng benepisyo ng miyembro o pagbaba ng premium sa PhilHealth. Nakabinbin pa rin yan sa ating Korte Suprema. At bago po tayo magtapos, no? Alam niyo po ako, halos 20 anyos ako nagturo sa UP College of Law. Full-time po ako dyan. Hindi ako pa part-time lang. Nalulungkot ako nung sila yung nag-issue ng statement na dapat ituloy ang trial ni BP Sara. Unang-una, kasi ang babaw ng pagbabasa nila doon sa probisyon ng saligang batas. Dahil unlike me, yung aking opinion na hindi talaga po pwede matuloy itong impeachment na ito, hindi dahil ako'y kampi kay BP Sara. Kasi pag gagawin ko lang yan at napatunayang mali, edi mukha akong loko-loko na walang kredibilidad ko bilang isang profesor ng batas at isang abogado. Talagang naniwala talaga ako na ang saligang batas ay nagbabawal doon sa fourth impeachment complaint. Kasi nga ulit-ulit ko, ano ba yung intindi mo sa bawal ang more than once? Di ba number 4 is more than once? Pero yung mga taga-UP College of Law, mababaw yung kanilang ginawang resolusyon na dapat ituloy ang paglilitis. Bakit? Kasi dilawan sila na sumusuporta ngayon kay Marcos dahil nagsading puwersa na nga ang Marcos, ang dilawan at ang teroristang CPP-NPA. Pangalawa, bakit yung aking mga kasama sa faculty tahimik sa mga ibang issue? Bakit wala silang collective statement as professors of law pagdating dun sa maanumalyang budget? Bakit wala silang collective statement pagdating dun sa PhilHealth? Bakit wala silang collective statement pagdating dun sa paggamit sa ayuda para dun sa pirma na unang sinulong ni Tambaluslos? Hindi ba kung kayo'y magsasabi na we are professors of law, kami ay nagtataguyod ng batas, lalong-lalo na sa isang public school, dapat lahat ng issue na nakaka-apekto sa publiko, meron kayong posisyon. Hindi lang kapag gusto nyong matanggal yung ayaw ninyong politiko. Ay naku, hindi ko maintindihan. Pati si Leila de Lima, kinuha as speaker. Ano ba yan? Hindi naman ibig sabihin na palabasa siya na absulto na wala siyang maling ginawa. Dahil malinaw na malinaw, ha? Doon sa mga testimonya ng mga witnesses, bagamat sila ay nag-recant, na talagang merong pera na natanggap ang Leila de Lima. At marami pang bagay na nangyari sa kanyang buhay na hindi katanggap-tanggap para gayahin ng mga kabataan. Anyway, akin lang naman yan. Binura na naman nila ako, kinancel na naman nila ako, okay lang yan. Pero fair game sila ngayon dahil pahiya sila. Can you imagine the faculty of the UP College of Law, the premier law school, bokya sa desisyon ng Supreme Court? Uli-uli, pag-iisipan nyo bago kayo magdesisyon dahil kada desisyon na taliwas sa inyong posisyon,
dagok sa inyong mga pagmumuka at sa inyong mga integridad. Ngayon, alam natin, ginawa nyo lang yung statement na yan at ito'y applied sa lahat ng mga law schools na nag-statement. Kasi nagpo-Poncio Pilato yung mga law professors na yan. Talibasa lahat sila dilawan na nakipagsani-puwersa na sa Marcos at sa mga teroristang CPP-NPA. O ano, dago kayo ngayon lahat. Anong sasabihin nyo sa mga estudyante ninyo? Nagtuturo kayo ng batas, mali pala ang tinuturo ninyo. Oh, hindi na ba kayo nahiya niyan? Kaya dapat nag-iingat. At saka kung sasabihin nyo na nagkokomento kayo, kumukuha kayo ng posisyon dahil kayo ay nagtuturo ng batas, gawin nyo yan sa lahat ng issue na nakakaapekto sa taong bayan. Side note lang naman po yan. Dahil ako naman po, high school pa, nasa UP na po ako. Siguro po, wala na dyan sa mga faculty na yan na mas matagal pang nag-aral at nagturo sa UP kaysa sa akin. Tigil-tigilan ako. Well, I take that back. Marami doon talagang doon na nagturo sa mulat-mula. Pero sa totoo lang po, nung ako'y naging kongresista, napakadami namin umalis sa faculty ng UP College of Law, kaya maraming latak na nakapasok. Kasama na dyan yung mga umalis, ha? Ngayong Senior Justice Marvic Leonen, dating Chief Justice Melo Sereno, si Judge Panglangan, si Florin Hilbay, si Barry Gutierrez, ako, si Rowena Guanzon, o sino pa ba mga umalis? May isa pa doon yung nagtuturo ng constitutional law na naging dean ng MLQU. Yan po yung panahon na talaga namang aktibong-aktibo yung faculty, hindi lang sa pagtuturo, kundi sa pag-argue sa Korte Suprema para mag-provoke ng jurisprudence. Hindi ko naman sinasabi na talagang palpak kapag natalo ka. Pero siguraduhin mo naman na kapag ikaw ay nagsampa ng kaso na merong merito at importante magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema. Pero pag gaya nito na ikaw ay kumuha ng isang kontraposisyon sa malinaw naman na naging desisyon ng Korte Suprema, lalabas talaga na ikaw ay gumawa ng posisyon hindi sang-ayon sa batas, kundi sang-ayon sa iyong paniniwalang politikal. At hindi rin maganda ang impact niyan sa mga nag-aaral ng batas. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ako po ay may meeting 1 o'clock dun sa aking abogado sa asylum at ako'y magbabike. Alam niyo naman, si Mr. Bike ako dito ngayon sa Netherlands. No? At hindi ko alam kung gano'ng katagal yung bike dyan mula sa bahay dun sa opisina ng aking abogado. But maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Congratulations, Philippines! Congratulations, Supreme Court! Congratulations, VP Sara! Congratulations sa ating lahat. Ito po ang inyong spokes ng bayan, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. And there is hope because God is watching. God is alive. God is good. God is just. And God will bless the Philippines.